Magandang umaga po sa inyo lahat. So, hindi sa inyo yung tungkol sa Poco ngayon para sa teleserye na ikapaman. So, tayo sa pangunan ni Ivan Peros. Last hearing, marami pong hindi dumalo. So, sabi dito, Senator Mativeros orders the issuance of subpoena against suspended Banban Mayor Alice Goo, also known as Goo Waping, last June 25, 2024. After she failed to attend a Senate hearing on alleged human trafficking, cyber fraud, and scamming activities, Mativeros also ordered issuance of subpoena against her alleged siblings, Goo Janzong, Sheila Goo, Wesley Goo, and other resource persons who failed to attend the public hearing. So, meron binanggit dito na subpoena. Sabi ng iba, ang basa rito sa POENA, no? Pero subpoena po ito. Sabi, failure to comply subpoena without valid justification is punishable as contempt by either the court or agency issuing subpoena. Punishment may include monetary fines, sanctions, or even imprisonment, although extremely unlikely, criminal charges, or civil liability. So, ngayong umaga, halos lahat po ng picture ngayon ay nagpapahayag ng gospel o yung gospel preaching. And araw-araw, and even, hindi lang ngayong Sunday, every day, lagi sinasabi sa Pablo sa Corinto na ito ang araw ng kaligtasan. So, ibig sabihin, lagi pong nag-preach ng gospel. Gospel, invitation para po sa lahat. So, this is a serious business. Every time na makipagharap tayo sa Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. So, yung invitation to court, yung subpoena, pero pagdating po sa ibang larangan, lalo na pag sinasabing isang handaan, ang tawag po dyan ay RSVP. So, sabi sa RSVP ay, siya po ay French na praise. Ang ibig sabihin, respond to be please. So, sa French ay respondes, s'il vous plaît. Often used to confirm attendance for an event, such as wedding, birthday party, or baby shower. So, another term siya ng invitation, kagaya ng subpoena. Yun ay sa court, ito naman isa isang passion. At sabi nga, when it comes to gospel, yung invitation, laging isang malaking pribileyo yan. Kagaya na na-preach ko dati na about kay Mephibosheth. So, pag makasama mo ang isang hari sa isang piging, ibig sabihin niya ay friendship or even sonship, lalo na yung Mephibosheth na David. At sabi nga, ang talaga ng dining sa Mount Joe, it's not secret that Jews love food. Every Jew's ritual and festival is celebrated with special meal and particular dishes, some passed on through generations. A shared meal is a social event where though experiences and emotions are also shared. So mahilig din po tayo sa mga kainan, lalo na ngayon ang sikat na buffet. So, yan po raw ay pag-uusap hindi lang sa habang kumakain, even also emotions and experiences. Pero sa iba, mas gusto may alak para may share talaga ang emotion.
Food provides comfort, it brings people together to build relationships and make connections. It's an act of love. It solidifies bond of friendship, family, and community. A table, likewise, is the epicenter of daily life. Pero sa ating pag-aaralan ngayon, merong tayong tutukuyin dito. Sabi, sa katunayan ng ilang mga sinaunang malapit sa silangang tradisyon ay katumbas ng isang deklarasyon ng digmaan. Dahil kapag inanyayahan ka sa isang pagkain kasama ang isang tao na extension ng pagkakaibigan, at kapag tumanggi ka, iyon ay isang pahayag na hindi mo nais na makipagkaibigan sa individual na iyon. At walang sino man ang gagawa nito, ngunit lahat sila ay ginawa ito, gaya ng binasa ni Brother Joven. Sabi ni Steve Lawson, you either at peace with God or at war with Him. There is no middle ground. Lahat gaya ng sinasabi niya na gray zone. So ang pag-aaralan po natin ngayon, yung parable of great banquet. So bago po tayo magsimula, samahan muna po ako manalangin sa ating Ama, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu o sa pamagitan ng ating Panginoon na magiging sa atin. Dakilang Ama, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa pribileyo na ito na ipinakalap na sa amin upang masilayan ka sa iyong kabutihan at kapangyarihan sa pamagitan ng iyong salita. Tunay nga aming Ama, ito ay nagbibigay ng liwanag sa bawat isa sa amin. Katotohanan na nagbibigay sa amin ng liwanag sa aming lalakaran at upang malaman namin kung anong kalooban. Kaya po dalangin namin na samahin po kami at sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siya nagbibigay sa amin at nagpupuro ng lahat ng katotohanan mula sa inyo. Kaya tulungan niyo po kami na patuloy na maunawaan ka, maintindihan ka, at tunay nga na sa inyong gabay ay makita namin at maunawaan ang aming lalakaran sa buhay na ito. Kaya dalangin po namin na kami po ay inyong samahan. At tunay nga na makita namin na ang pagpapala na ito ay ang kalubusan ng pagsasamuhay nito. Dalangin po namin na mabutan niyo bawat sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Pang aming samtalang sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. Muli pa akong babasahin sa English Standard Version, the parable of the great banquet. He said also to the man who had invited him, when you give a dinner or a banquet, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors, lest they also invite you in return and you be repaid. But when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed, because they cannot repay you, for you will be repaid at the resurrection of the just. When one of those who reclined at the table with him heard these things, he said to him, blessed is everyone who will eat bread in the kingdom of God. But he said to him, a man once gave a great banquet and invited many. And at the time for the banquet, he sent his servant to say to those who have been invited, come, for everything is now ready. But all
But they all alike began to make excuses. They first said to him, I have bought a field and I must go and see it. Please have me excuse. And another said, I have bought 5 yoke of oxen and I go to examine them. Please have me excuse. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So the servant came and reported these things to his master. The master of the house became angry and said to his servant, Go out quickly to the streets and lanes of the city, and bring in the poor and crippled and blind and lame. And the servant said, Sir, what you have commanded has been done, and still there is room. And the master said to the servant, Go out to the highways and hedges, and compel people to come in, that my house may be filled. For I tell you, none of those men who were invited shall taste my bounty. So yun po yung ating pag-aaralan ngayon. So kaya ako binanggit yung sapina. Ang sabi ng sapina ay para rin siyang warrant. Ang gospel preaching po ay sapina. Gospel warrant. Ibig sabihin, kung kayo alas ko o kulong lang or deportation, ang invitation po ng gospel between life and death. Hindi po ito usaping negosyo o relasyon dito sa ating ginagalawan. Ito po ay patungkol sa kaluluwa ng bawat sa atin. So, ito po ay serious business. So, ngayon, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol sa parable na ito. Ang parable po ay halos ang tinutukoy niyan ay yung gospel of kingdom. Kaya lagi sinasabi yung pagkakaiba ng gospel of kingdom sa panahon ni Jesus Christ at sa panahon ni Pablo ay gospel of grace. Kaya pag binasa nyo si James at iba pang mga disipulo, more on ano sila? Law. More on obedience. Nakita mo, sabi ni James, ang pananampalataya ay sa pamamagitan ng paggawa. At ang pananampalataya walang gawa, yan ay hindi tunay na pananampalataya. So makita mo yung words, evidence. Pero ang inugat naman ni Pablo, yung sinasabi na sino ba yung mga gospel recipient? So sila po yung grace recipient. Kundi dahil sa biyaya, hindi ka makakapasok sa sinasabi nung panahon ni Jesus Christ na hindi ka makakapasok sa makitid na daan. At ang sabi pa, sa makitid na daan na yun, konting-konti lang, kakatiting ang nakakasumpo. Kaya makita mo sa Old Testament, iilan lang sila. Sila po ay gospel-driven. Iilan pa lang yun na nasumpungan, na dumadaan sa makitid na daan, pero most dumadaan sa malapad na daan. Because yung po ay gospel of kingdom. Pero nang tinuro na ng Lord, yung sinasabi nga na itinuro kay Pablo, yung gospel of grace, pinakita niya na lahat po tayo ay naligtas sa biyaya lamang, sa pamagitan ng buhay at kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Walang nakakasunod sa batas. Kaya makita mo, yung angking katiwiran, yan po yung mga reasoning, excuse ng isang tao na siya po ay matuwid. Pero lahat po yun, masuming basahan. Kaya makita mo, ang biyaya ng kaligtasan lamang ang mga tatanggap ng isang tao para mapunta siya sa piling ng ating Ama. So ngayon, may kinalaman dito yung parable of great banquet.
So makita mo, ang parables most tinutukoy niya, gospel of kingdom. Pero hindi dinidirekta yung gospel of grace. Pero makikita natin sa mga latag ni Jesus Christ, nandun na yung gospel of grace. So tingnan muna natin. Sa verse 7 to 11, nagsimula to. Una, nagsimula to sa chapter 14, verse 1, about sa healing during Sabbath. So, dun siya kinokontra. So, kaya pumasok mo rin yung parable of wedding banquet. Ay, yung wedding feast. Sa chapter 7, verse 7 to 11 ng chapter 14. So, ang 7 to 11 ay winawaringan niya yung mga tao na gusto yung nasa taas, nasa prestige or elite na pwesto. At marami pong ganyan sa ating gobyerno na binibenta yung pwesto para makuha may matataas na posisyon. So, yun po yung nakakalungkot. Nagiging paregalo. So, ang verse 7 to 11 ay ano niya yung sinasabi nga na wag mong gugustuhin yung mga upuang pandangal. Kaya makita mo sa isang kasal, di ba mayroon doon presidential table? Pag nasa presidential table ka, ikaw yung may mga gandang latag ng pagkain at yung mga adorno sa upuan. So sila yung mga panauhing pandangal. So nakita ni Jesus Christ na itong mga tao na ito, gusto nila yung mga prestige na pwesto. Kaya sinasabi niya, kung ikaw ay uupo, doon ka sa pinakamababa. Kasi, pag nasa taas ka, at sinabihan ka na hindi mo yan dapat maging pwesto, dito ka, nakakahiya. Ang sabi ni Jesus Christ, kung hahanap ka ng pwesto, doon sa pababa. Para in case na ilipat ka doon sa mataas, hindi ka mapapahiya. So, natuturo siya dito yung humility. Pagpapakumbaba. At sabi niya nga, dito naman, pumasok sa verse 12, ito naman, ang kausap niya, hindi yung uupo sa kasalan. Ito naman yung kausap niya naman dito, yung mag-iimbita. So sa verse 12, binanggit dito yung sinasabi nga na pumasok ngayon yung tungkol naman sa nag-iimbita. When you give a dinner or a banquet, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors, lest they also give you in return and you be repaid. So makita mo, ibig sabihin, ang pinatutungkulan niya rito, yung nag-imbita naman. Ang inimbitahan niya, yung mga high class. Para naalala ko pagdating sa pagpili ng mga ninong at ninang, kailangan na-invite mo si Mayor, na-invite mo si Congressman. Saka yung isa, di ba yun yung boss nyo sa kumpanya, di ba ganun na tayo mamili? Kasi meron kang hinahintay in return na pabor doon sa mga inibitahan mo. Ito yung tinutukoy ni Jesus Christ. Kasi nahilig sila doon sa mga upuang pandangal. At nakalimutan ko, yung sinabi ni Jesus Christ, yung sa last verse ng chapter 14 ay yung verse 11, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. So makita mo, si Jesus ay ang very example, Philippians chapter 2. Galing sa taas, bumaba. Unlike ni Lucifer, nandito, gusto pa maging ganon. Unlike ni Eva at Adan, gusto nila maging ganon din, tulad ng Diyos. Pero baliktad, si Diyos, siya ay Diyos, naging tao. So makita mo, kung gusto mo raw maging great, you must be the least. Yun yung principle ng isang Kristiyano. Kaya sabi niya, yung mga nasa baba, siya ay exalt. Walang ibang daan yun, hindi pataas.
At yung ibang nasa taas, walang ibang daan yun, kundi pababa. So mamili ka. Yun yung principles na tinuturo ng Jesus Christ. Dito naman sa nag-iimbita, wag mo i-invite yung mga VIP, mga first class, mga bigatin, mga hotshot. Kasi yun po yung attitude ng mga Hudyo, ng mga Hebreo, ng mga Israelita. Kaya naman, ito mo verse 13, sabi niya, ganito ang gagawin mo. Yung mga hindi kayang magbigay ng kapalit. But when you give a peace, invite the poor, the crippled, the lame, and the blind, and you will be blessed because they cannot repay you. Alam nyo yung mga binanggit ni Jesus Christ dito, sa parable na to, ito yung mga most unwanted persons. Sa mga, lalo na sa mga religious people that time, ayaw nila ng mga prostitutes. Ayaw nilang kasama sa pagkainan niya. Di ba? Naaalala nyo, ayaw nilang sinisita si Jesus Christ. Bakit? Kasama nilang prostitute, tax collector, yung mga unwanted na tao. Hindi lang yung sinasabing as is na physical na mga disabled. Ang inamin niya rito yung mga tulad ng mga kasalanan. So, ganun sila sa superior sa sarili nila. Naalala ko yung sinabi ni John the Baptist. Nagkikim silang anak ni mga lipi ni Abraham. Hindi mo ba alam kaya gumawa ng lipi ni Abraham sa mga bato na to? So minamak sila. Kasi kala nila sila yung Abraham's descendant. Pero nagkakamili sila. Tapos mayroon sumagot, dito na pumasok yung parable of great mountain. When one of those who reclined at table with him heard these things, he said to him, "Blessed is everyone who will eat bread in the kingdom of God." Totoo naman po yun. Pero ang mali, yung nag-claim. Kasi makikita mo na rin po yan sa Revelation chapter 19 verse 9. Revelation chapter 19 verse 9. So, Revelation, yan po yung mangyayari sa uling araw. Verse 14, they will be rewarded in consummation or during last day. So, yung sinasabi sa verse 14. Tapos ngayon, pumasok yung verse 15. It's a warning to those who assured of themselves a place in the kingdom where they were going to miss out. They felt they were good enough already and did not repent. So sila po yung mga tinutukoy ni Jesus Christ na mga self-righteous, mga qualified. Kaya lagi ko tinuturo, pagdating sa pagiging Kristiyano, yung sinasabi ng kanta, not I, but Jesus Christ in me. Lahat po tayo saved by grace. Wala po naniniwala, hindi po naniniwala na sa inyo, ni isa, hindi nagkakasala, hindi nagagalit, hindi nakapag-isip ng masama sa kapwa. Yung flawless, lahat po tayo ng kasalanan. Sabi ng isang kapitbahay, bakit ito lagi naman nagsisimba pero pangit na ugali? Di ba lagi natin naririnig yun? Lagi pinagigito sa simbahan, pero pangit na ugali, ang sama. Isa lang po sa loob nun. Mas kailangan mo talagang magsimba at makinig na salita ng Diyos. Mas kailangan ko lumapit sa Diyos kaysa sa lumayo. At yung nagsasabi na lagi nagsisimba, pero sila hindi. Sila yung may angking katuwiran. Kagaya nito, puro katuwiran, puro excuses, may angking katuwiran. Dito sabi nga, sino yung tunay na blessed? Babanggitin natin ngayon kung sino yung tunay na blessed at sino yung tunay na tumugon sa imbitasyon. At yun po ang ating pag-aaralan. Meron po dalawa tayong pag-aaralan na tunay na tumagon sa imbitasyon. At yun po yung ating tema ngayon. Ang tunay na tumugon sa imbitasyon. Meron po tayong dalawang punto rito.
Ang unang punto, sa tunay na tumugon, ang tunay na tumugon ay hindi lamang sa umpisa, kundi hanggang sa pagtatapos. Unang punto. At ang pangalawang punto, ang tunay na tumugon, ang tunay na tugon ay para sa mga walang kakayahan magpanumbalik. Yan po yung sinasabing sinner saved by grace. Yung talagang walang kakayahan. Kaya makita mo, pag nagturo si Jesus Christ, ang tunay na pananampalataya dito, sa tumaan sa kanyang dibdib, hindi makatingin sa langit. Ang tunay na pananampalataya, si Pedro, na sinasabi sa kanyang Panginoon, lumayo ka sa akin, ako yung makasalanan. Kabilang itarap po ng mga kapanahunan ni Jesus Christ na tinuturuan niya ng mga self-righteous, na parang may kakayahan sila na pumunta sa ating Ama. All by themselves. Kaya ang ganda nga ng kanta natin, yet not I, but through Christ in me. That's grace. So, yung po yung punto. Hindi lang sa umpisa, kundi hanggang sa pagtatapos. At sila naman, yung walang kakayahan magpanumbalik. Yung sinasabing Philippians chapter 2, verse 8 and 9. Not by works, but by grace. So, balikan ulit natin. So, pumasok dito yung sinasabing mga excuses. Verse 18 to 19. Excuses, it means a lack of desire. There is no rational reason why someone would not want to be part of this feast. They just didn't want to. So, imagine mo, yung great banquet na to, meron pong binigay na imbitasyon. At first, yung mga umuo. Kasi pag sinabing umuo, yun yung RSVP. Nag-complain ka. Nagsabi ka na ikaw ay dadating, kaya ikaw ay kasama na sa bilang. Most ng wedding feast ngayon, wedding ceremony ngayon, kailangan, pag binigyan ka ng imbitasyon, hindi automatic inilista ka nun. Maraming bibigyan ng imbitasyon, pero yung mga umuo lamang ang siyang bibigyan ng slot. Naunawaan nyo? Ililista yun. Doon pa lang siya makukonfirm. Dito, nung nagbigay ng RSVP, lahat umuo. Pero nung dating na ng panahon na nakahanda na lahat, nagkaroon na ng maraming excuses. Marami ng dahilan. Sa umpisa, oo. Pero pagdating ng mga ilang panahon, ang dami ng dahilan. There is lack of desire. Verse 18 to 19, the first two excuses has to do with material things or blessings. One first buy a piece of land and then goes later to take it. Sa kanya nakakita na bumili ng lupa. Tapos ngayon, babalikan ko pa eh. Kailangan makita ko yung lupa na binili ko. Parang labo. Kaya sabi nga ni Tiberus, paano nangyari yan? Milyon-milyon ang transaction mo sa bayad mo ng lupa, tapos ngayon, ibinigay mo sa kanila, hindi mo alam na sila ay mga fugitives ng China at mga criminals sa Singapore. Hindi mo alam na sila po ay pinag-aharap ng batas. Parang illogical. Ganon din nung katwiran nila. Binili mo, pero ngayon mo lang titignan. Dahil isa naman sabi, oxen. Bumili ka ng mga baka, tapos ngayon i-check mo. Yung dahilan mo, i-check mo para makita mo kung okay yung mga bakang binili mo. So makita mo excuses.
They just didn't want to attend. So makita mo yung itinuturo doon, yung preoccupation ng material things, yung kargado ka ng desire sa mga material things. And experiences is a common excuse for not following Jesus. Alam nyo, dahil lahat pumapasok material things, yung sinasabi pang word na blessings. Alam nyo, ang blessings po, ang layunin po niyan, i-glorify, whether you eat or drink, glorify God. Ano? Paano masasabing blessings yan, hindi naman maluwalhati ang Diyos sa'yo? Blessings, tapos hindi ka makaka-attend, hindi ka makakadalo, hindi ka makakagampan ng gawain mo, pero ang sabi mo, blessings. Alam mo, pag dumalayo ka sa Diyos, yung blessings na yan, hindi galing sa taas. Galing yan kay Satanas. Kasi ang layunin nun, lumayo sa katotohanan. Blessing nga po yan, pero hindi yan sa Diyos. Verse 20, third excuse. It is relational. Had to do with the man who put his family first before everything. Verse 20 is cited, Deuteronomy 24, verse 5. Yun yung tungtungan niya ng katwiran, ng excuse. Sabi sa Deuteronomy 24, verse 5, when a man is newly married, he shall not go out with the army or be liable for any public duty. He shall be free at home 1 year to be happy with his wife, whom he has taken. May kapiran siya, tinutulungan niya yun. Pero ang tanong, yung sinasabing military service or public duty, yan ba ay pang 1 araw, 3 araw, 4 na araw, gaya ng okasyon ng wedding banquet? Di ba yan ay mahabang panahon? Kaya pwede siyang excuse, kaya sabi nga, 1 year. Siya po ay mayroong reason para hindi biwalay sa kanyang asawa. Ito po ay wedding banquet, pinakatagal na rito sa linggo. Katwiran? No. Karamihan ng mga Kristiyano ngayon, sumasablay when it comes to relational. Tim Keller, sumablay, relational. Alistair Begg, sumablay, relational. Sino pa yung singer na pro-LGBT? Si Wayne. Constantino, sumablay because of relational. LGBT ang member ng kanyang kapatid. Ang daming sumablay, even sa church, ex-com, because of relational. So, tinutuloy dito, teach and show our priority. Family is not the first, but Jesus Christ is. Hindi po ang pamilya natin ang una magmula nung nakipagrelasyon tayo at sinubo natin ang buhay natin kay Kristo. Pangalawa pa rin siya. Pangalawa ang pamilya. Kaya makita mo ang turo ni Jesus Christ when it comes to gospel kingdom. Pagdating sa katotohanan, pwedeng maghiwalay ang mag-ama, ang mag-ina, ang magkapatid, ang magkamag-anak because of the truth. Now, saan ang relational doon? Si Jesus Christ sinusundo ang mga magulang niya at kapatid niya doon, sa pintuan. Ang sabi niya, kayo ang tunay kong pamilya. That's the gospel of kingdom. Pero wala makakasunod. Pero may makakasunod because of gospel of grace. Pinakilalim niya ang sagot sa gospel of kingdom is the gospel of grace. So, verse 21 to 24.
Sabi rito, the religiously respectable people, but hypocrites, as self-righteous were left out of the kingdom, but repentant outcasts, such as beggars, tax collectors, and prostitutes were included. Even Gentiles from far off places accepted the invitation that the Jews refused. So makita mo, nung narinig yung mga excuses, nag-report yung servant, galit na galit yung master niya. So ngayon, nangyari, ganito ang gagawin mo. Pumunta ka doon. So it represents yung beggars, collectors, and prostitutes, yung sinasabi mga pingkaw, bulag, pipe, pihay, lumpo. Yung po yung mga unwanted na person during ng panahon ni Jesus Christ, mga Israel. Sila po yung mga tax collectors and mga prostitute, mga beggars. Sila po yun. Tapos yung sinabing hindi pa puno. So imagine mo, yung mga nag-excuse na hindi dumating, ibig sabihin marami rin po sila. Sila po yung nakaranas ng first invitation. Sila po yung mga nagsasabi, sila po yung Abraham's descendant. Yan po yung magmula pa ng una noon, yung mga pangako kay Abraham. Sila po yung nag-claim noon. Sila po yung invited. Pero hindi po sila dumalo. Kaya pumasok ngayon yung mga sinners. Kaya sinners saved by grace. And even Gentiles, yung far places. Yung sinasabi hindi pa puno, ganito ang gawin mo. Doon sa mga highways, mga hedges. Doon ka pumunta para mapuno yung ating wedding, yung parable, yung great banquet. At ang great banquet na yun yung wedding feast about the groom and the bride during ng consummation. Last days. Sino yung tunay na kasama sa piging ng pardero na nagliligtas sa mga kasalanan? Yung po sinasabi sa Revelation chapter 19 verse 9. Sino yung mga kasama doon sa piging na yun? Sa groom at sino yung bride? So yun po yung ating pinag-aaralan ngayon. Papasok mo ngayon tayo sa punto. Ano po yung pinupunto? Kaya makita natin itong parable na to ay para at atakihin ang mga maling pagtitiwala sa sarili o yung may maangking katuwiran sa sarili gaya ng mga utyo sa kanilang buwan na religion. Kaya lagi kong binabanggit, makita natin ang parable sa about the gospel of kingdom. But this passage also gives the glimpse of the gospel of grace, a prophecy of the extension of those, the Pharisees, though unworthy, verse 21, yung mga despised people ng mga Jews, at in verse 21, it represents Gentiles, yung highways and hedges. So ngayon, papasok tayo sa dalawang punto. Ang tunay na tugon sa imbitasyon. So, gaya ng verse 12 and verses 18 to 20, ang tinutukoy po dito at ang pinupunto ay ang tunay na tugon ay hindi lamang sa umpisa, kundi hanggang sa pagtatapos. Yan po yung marami ngayon mga nominal Christians. Sa umpisa mo lang siya nakita, tapos hindi mo na siya makita ngayon sa gawain. Sila po yung mga nominal believers, mga hypocrites. Self-serving lang ang pagpunta nila ng iglesia para maganda ang kanilang status. Saan punta ka? Mag-church ako. Hypocrites are those who only want self-satisfaction or have a self-serving attitude. Those who are proud, egocentric, and self-righteous. Those who don't know what is to be rejected or abandoned by God and the horrifying condition of being condemned. Wala pa silang alam talaga sa bad news.
Gusto lang nila yung good news. Ay, ayaw kong mapunta sa impyerno. Sabi ng preacher, ganito ang mangyayari sa impyerno. Parang isang taong nahuli sa presinto na nagnanakaw. Tapos, kaya ka lang magsisisi at hihingi ng kapatawaran sa ninakawan mo kasi ayaw mong makulong. Hindi po ganun na tunay na mananampalataya. Ang mananampalataya, siya po ay namumuhay sa kanyang sarili dahil sa mga kasalanan ginawa niya sa banal ng Diyos Ama. Hindi dahil sa ayaw na mapunta sa impyerno. Ito po yung mga taong nag-reject na or abandon God kasi hindi nila alam yung horrifying condition of being condemned. Ang ibig sabihin dito, wala silang alam. Basta alam nila, good news. Gusto namin makasama sa piging na ipinangako ayon sa lumang tipan. Pero hindi nila nakita na yung sa simula at pagtatapos, ito po ang idinidiin, sinasabi nga na kung ikaw, ang tunay na may akda ng pananampalataya mo ay si Kristo, siya rin po magtatapos gaya na sinasabi sa Hebrew chapter 12 verse 23. Jesus is the author and perfecter of our faith. Gaya na sinabi last time ni Pastor Fidel. Kung siya nagsimula, sabi sa Philippians 1 verse 6, siya rin ang magtatapos. I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Malabo na ikaw ay nagsimula, pero hindi ka nagpapatuloy at hindi ka rin nakita sa finals. Kasi because yung perseverance of the saints, the doctrine, because of God's grace, nasa iyo. Ang lahat ng pagsubok sinasabi ni Pablo sa Romans. Pagkagutom, pagkahubad, and sabi niya, even sa tabak, even death, walang nakapag-iiwalay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. John 3:16, because of His great love, nakatanggap ka ng salvation. Yung po yung pinakaugat, great love, God's great love. Kaya malabo sa isa na nagsasabing dadalo, pero hindi na muling tumuo nung dumating na yung panahon na sinasabi nga na ikaw ay inaanyayahan na maging bahagi ng upasan. Parang alam, nagpa-attendance. Alam niyo, mga politiko ngayon, naranasan din namin yan ni Pastor Dong sa Cubao. Ang politiko, nagbibigay na sila pagtapos niya ng mga groceries. Kasi pag binigay ka agad yan, atin niya, pag natanggap na, alisan na yan. Hindi na pa yung ganyan magsasalita, panaungot na naman. Sa Cubao din, ganun. Nung una, binibigay ng tanghalian yung mga libro, tapos nawawala na, hindi na tinatapos yung ano. Libro lang ang hapon. Kaya ginawa, hanggang sa huling session, doon na binibigay yung libro. Sabi ang mga pagtitilis hanggang wakas na siyang maliligtas. Laging ginagamit yan ni Pastor Ismael. Ganun nangyayari kasi. Umpisa lang. Hindi siya maabot sa pagtatapos. Ibig sabihin, hindi siya God-given gift. Sabi sa Matthew chapter 22 verse 14, Matthew 12 verse 14, ang sinasabi, the Pharisees went off but the destroyed. tama ba? 12:14. No, mali ang aking time.
verse 14. It's a general call. Matthew 22, verse 14. So many are called to be of God. So may tanong yung gospel of kingdom. For many are called, but few are chosen. Kailangan nandun ka sa context niya yan. Ang context niyan, dito, gospel of kingdom. Talagang nakakaunti lang talaga. Kung wala pang administration, external administration ng Holy Spirit, hindi talaga magagamit yan. Yung sinasabi sa Hebrew chapter 11, yung Hall of Faith, yung hahatiin yung katawan. Kung walang external administration ng God's grace dyan, walang faith ang mga Hudyo. Ang gusto lang niya maging lipi ni Abraham at maging prominent elite. Ako lipi ni Abraham. No! Mahulog kayo, hindi ko ba alam pwedeng gumawa ng lipi ni Abraham sa mga bato na yan? Gusto niya mong pag-bautismo kay John the Baptist. Hindi by blood, hindi by race or being descendant ni Abraham. Yan po ay spiritual. Kaya makita mo, ang daming in-invite. Ano sabi sa verse 14? For many are called, but few are chosen. Ang context ng gospel of kingdom, hindi yan gospel of grace. Ang sabi punuin eh. Kita mo yung gospel of grace? Hindi ko konti ang mga elect. Marami. Ang tinutukoy dito, yung few, gospel of kingdom yun. Yung mga unang inibitahan, mga umuo, pero hindi na dumalo, hindi na dumating. So, yun po yung context, kaya maingat ako sa context para hindi tayo maguluhan. So, may imagine mo, during that time, iilan lang talaga ang recipient ng grace. Pero yung mga nag-oo, yung doon pa lang sa Exodus, panahon ni Moses, di ba dami pinatay doon? Hindi naman lahat yung nakarating sa promised land. Lahat ang sumunod kay Moses. Hindi lahat ng sumusunod kay Jesus Christ, mananampalataya. Si Jesus Christ nagsabi noon, hindi lahat ng sumusunod sa akin. Alagad ko. Alam niya kung sino yung mga sumusunod sa kanya sa puso. Alam niya kung sino yung kanya. You are chosen. Many are called. So yung sinasabing ang katibayan na tunay na sumunod sa invitasyon, hindi lang sa simula. Yan ay nag-i-persevere hanggang sa wakas. At yun po yung matibay na katibayan na ikaw ay tunay na mananampalataya. Dumaan ka sa maraming pagsubok, pero hindi ka bugtaw. Kasi yun na ang last hope mo. Wala ka na ibang other options kundi sa ating Panginoon lang. Yung po yung tinatawag na preservation of the saints. So, bilang ano sa atin, ini-ignore mo ba hanggang ngayon ang imbitasyon ng mabuting balita ng kaligtasan? Or isa ka na sa mga tumugon? Ang pagtugon mo, malalaman mo kung sino talaga ang tunay mong mahal. Gaya nangyari doon, ang kanilang material blessings, relational, nag-reflect lang kung sino talaga ang tunay nilang mahal. Ang pinakamagbagat doon, ang common denominator, ang tunay na mong mahal, yung sarili mo lang. Mas masipag ka sa ibang gawain, mas excited ka sa ibang gawain, mas gusto mong gawin ito, bilhin ito.
Tinatangkilik mo lang yung sarili mo. Yang ang unang ang tanong lagi, whether you eat or drink, at lahat ng ina-accumulate mo sa mundo na to, naglutulo ng paibayan ng Diyos. Naluluwalhati ba ang Diyos sa ginagawa mo? O self-satisfaction, self-serving desires? So, nire-reveal lang niya kung sino ang tunay mong iniibig. Does your faith lies and love lies only with Jesus? Sa Kanya lang ba nakalaan ang inyong pag-ibig at pananampalataya? Kay Kristo ba nakalaan? O inire-reveal lang ng action mo, even yung words mo, sa kung sino talaga ang iniibig mo? Where your treasure is, there your heart is. Gospel of Kingdom. Kung nasa ng kayamanan, nandun din ang iyong puso. Theologically, it reveals if you are a truly recipient of God's grace. Recipient ka nga ba talaga ng God's grace? O ilang beses mo na siyang ipinagkanulo, itinanggi, at nireject sa buhay mo. Maraming temptation ng devil, marami. Kung saan ang kahinaan mo, doon kanya susundutin. Nakalusot ka sa materials, hindi ka makakalusot sa relational. Kasi alam niya, mabigat sa iyo ang relational. Nakalusot ka sa relational, susundutin ka niya sa material. Kasi alam niya, yun ang kahinaan mo. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 24, verse 10 to 13, and then many will fall away and betray one another and hate one another. And many false prophets will arise and lead many astray. So even deception. And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold, but the one who endures to the end will be saved. Hanggang huli. Kaya sa Hebrew chapter 11, tinuturo doon, even yung falling away na tinuro ni Rachi, ang sabi sa mga teksto, Hebrew chapter 6, makikita mo, ang pinaka-earnest evidence yung sinasabing until the very end. Four soils. Isa lang ang tunay na mananampalataya doon. Yung tatlo, hindi. Yung mga marami nakapalibot sa kanyang mga samdamo hanggang sa maipit na siya. Worldly possessions, worldly things, even relational. Yun yung mga iipit sa iyo. At kung hindi ka talaga makamang lupa, hindi ka matatagal hanggang katapusan. Sabi ni R.C. Sproul, the only reason we can give for why we continue in faith until the last day is not because we have persevered so much. Ito pang tinuturo ni R.C. Sproul ay gospel of grace. But because we have been preserved. Hindi dahil nakapag-persevere ka, nakapag-tis ka hanggang wakas. Hindi sa iyo ang merito. But because we have been preserved, God's grace. Ano ba ibig sabihin nun? Our salvation is the work of the triune God, the Godhead. All in all, the omnipotent God. Sabi ni Jesus Christ sa John chapter 6, verse 39, and this is the will of Him, it's the Father who sent me, it's Jesus Christ, that I should lose nothing of all that He had given to me, but raise it up on the last days. So, walang makapag-aalis sa Kanya. Walang mawawala, that I should lose nothing of all that He has given to me. Walang mawawala. Salvation, sigurado yan sa tunay na mananampalataya. Hindi yan mawawala. Ano pa sabi?
I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my Father's hand, out of my hand. John chapter 10, verse 28. John chapter 10, verse 29. Si Jesus Christ nung una, ngayon, ang sabi niya, my Father was given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Dalawang assurance, Jesus Christ and the Father. Paano mawala salvation? Paano magiging sa umpisa lang? At pagdating sa finals, hindi mo na makita. Siya nag-akda, siya nagsimula, siya nagbigay. Paano mangyayari na ikaw nawawala? Ang tanong dun, grace recipient ka nga ba? Marami excuses ang king katuwiran. Marami pwedeng katuwiran. Pero ang tanong, reliable ba yan? Gaya sinasabi sa Pina, hanggang hindi justifiable ang kanyang reasons, hindi sa ma-sweldo, sa penalty, sa punishment. Ang sabi pa ni Pablo, Philippians 1 verse 6, I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Completion. Siya na nagsimula sa iyo, tatapusin niya. Hindi yan pwedeng banderang tapos. Yun po yung hamon sa atin. Ito po yung assurance na sinasabi. Pag ikaw ay nagsimula, ibinigay mo ang buhay mo kay Kristo, may very assurance na ibigay sa iyo. Tatapusin niya yan. Hindi ka niya iiwanan sa iyo. Kung di mo na kaya, kakayanin niya kasi siya ang nangako sa iyo. Isa lang ang dahilan at sinasabi ni Jesus Christ, napakawakan mo. Nagagawin mo, you must deny yourself. Kasi yun ang ginawa ni Jesus Christ. Kung bakit nakompleto niya yung kalitasan natin. He denied himself. Kaya hindi ka makasunod kasi hindi mo din-deny sa sarili mo. Pangalawang punto. Ayon sa verses 13 and 14, verses 21 to 23, ang tunay na tugon ay para lamang sa mga walang kakayahan magpanumbalik. Doon lang sa mga wretched sinner. Sinasabi siya sa Matthew chapter 5 verse 3, sila yung mga blessed. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Are you poor in spirit? Or still marami kang options para i-save ang sarili mo? Marami ka pang maraming magagawa para iligtas ang sarili mo. Meron kang good works. Meron kang reasons. Meron kang excuses. Kaya hanggang ngayon, hindi mo kayang ibigay ang buhay mo sa Kanya. Hanggang ngayon, hindi mo kayang isuko kasi may excuses ka pa eh. Imagine mo, maraming tao ang malakas, pero kinabukasan namamatay. Hindi na uusap kasi may karamdaman siya o na-aksidente siya. Kahit kasarapan ng tulog, wala nang gising. Kaya sabi nga, every gospel preaching is a subpoena, it's a warrant. Kasi ang pinag-usapan dito, life and death. Kaya sinasabi niya, lahat ng mga inimbitahan ko, hindi makakatikim yun ng aking peace. Hindi siya makakatikim ng final, yung celebration, sinasabi sa Revelation chapter 19 verse 9. Kasi katibayan lang ng mahal mo sarili mo. Hindi mo pa sinusuko talaga kay Kristo. Ang sabi nito, ang tunay na tugon ay para sa mga walang kakayahan magpanumbalik. Yung hindi niya kayang iligtas ang sarili niya. Sila yung sinasabi ng hindi makatingin sa langit, dinadagukan niya yung sarili niya, yung dibdib niya. A sinner, a wretched sinner.
Kagaya ni Pablo, a wretched sinner. Sino mapagliligtas sa akin sa buhay na to? Sabi ni Peter, lumayo ka, Panginoon, ako'y makasalanan, ako'y marumi. Pero sa kanila nasumpungan ang tunay na pananampalataya. Sila yung mga undeserving sa grace. Kaya walang di makapalumbalik, di na ibabalik eh. Kaya sabi ni Pablo, sila yung sinasabi na naligtas not by their works, not by their merits, but by grace, kapangyarihan ng Diyos. Sabi ni Pablo, I am the foremost, as the foremost. It means protos, it means first. Common or well-known as chief sinner. Pero hindi po yun na tinutukoy ni Pablo. Ang foremost dyan, hindi as chief sinner. Ang tinutukoy dyan, sa kanya unang napakinggan at siya unang recipient ng gospel of grace. Ayon sa kanyang teksto, siya ang nagtuturo ng gospel of grace. Siya ang foremost. First to receive and preach the gospel of grace. Ayon sa 1 Timothy chapter 1, verse 12 to 16. It's a gospel of grace. Si Pablo nagsasabing, are rubbish. Si Solomon na nagsasabi na, of vanity. At si Isaiah nagsasabing, filthy rags. Sa Isaiah 64 verse 6. So may mo entire Testament, Old to New. Tinuturo dito, gospel of grace. Pero sa kanila, ay pinamumukha lang yung law. Hindi kayo makaliligtas dyan sa pamagitan ng law. Itinuturo sa kapanahunan nila, gospel of kingdom, law. Pero ituturo ka dun sa gospel of grace. Hindi siya magko-contradiction. Si Pablo at si James, mas maintindihan mo yung dalawa na yun. Yung gospel, mas maintindihan mo yung gospel of kingdom at gospel of grace. Pag naintindihan mo yun, alam mo na kung ano ibig sabihin ng gospel. Good news, saka bad news. Sabi ni Pablo, Philippians chapter 3 verse 8, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. So ito po yung sa gospel ni Jesus Christ, yung parable, yung nakita yung treasure. Nung nakita yung treasure, lahat ibinenta niya para lang mag-gain yung treasure na yun. Yung sinasabi ni Pablo. At yun yung sinasabi sa atin ng Lord sa atin. Kung talagang sinuko mo yung buhay mo sa Kanya, siya yung first love mo. Wala ka nang makikita sa sarili mo na merito. Wala. Buta. Nabubuhay lang tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya sabi niya, linagtaan niya ng kamalig. No! Sabi sa James, bukas mamamatay ka na. Kasi hindi ka dyan mabubuhay. Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao. Hindi sa Diyos. Yung naglikha. May akda ng buhay mo. Siya ang may control ng buhay mo. Hindi material things. As a challenge, tinuturo sa atin ang Lord. Sabi niya sa Matthew 9 verse 13, go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I came not to call the righteous, but sinners. Gospel of kingdom. Kasi sila po, may magagawa sila to achieve heaven. Kaya makita mo, may pera ka, sikat na sikat po yan sa Catholic indulgence. Nabibili po ang kaligtasan. Sa kanila, ganun din. Kung mayaman ako, hindi, ano ba yung ibon? Imbis na yun ang dadali niya yung ibon, hindi, ang bibiling ko yung first class, yung mamahaling tupa. Kasi mayaman ako eh.
Pero sabi ni Jesus Christ, ito ang dapat yung matutunan, I deserve mercy and not sacrifice. Ang sacrifice yung kasi ibibigay mo sa kanya. Pero gusto niya, kahabagan kita. Gusto ko yung kahabagan kita. Ibig sabihin, ano ka, a wretched sinner. Wala ka nang magagawa. Hindi ka qualified, undeserving ka. Wala kang magagawa, hindi ka magbibigay ng sakripisyo. Wala kang kayahan. Ang gusto ko, habag. Ipakita sa iyo ang habag ko. We want those considering themselves wretched, undeserving sinner to show mercy to you, and not those who are giving sacrifices to atone their sins. Jesus is not only acceptable atonement, but for our sins, and you can only claim it by His grace and mercy. Yung atonement, makiklaim mo lang by His grace and mercy. Wala kang maibibigay na pamalit. Yung sinabi natin na sabi niya, pag mag-iimbita ka, eto ang imbitahin mo, yung hindi kaya magpanumbalik sa iyo. Hindi makapag-payback kasi wala silang kakayahan. Nauuwahan nyo? Wala silang kakayahan. Wala kang kakayahan, kaya ka lumapit kay Kristo. Wala ka ng other options. Jesus says, the healthy don't need a physician, while the sick do. That He has come to call not the self-righteous, but the sinners with contrite and repentant heart. Ang sabi niya, Matthew 5 verse 3, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Sabi niya, may teksto rin siya sinabi sa Matthew, hindi ako napunta rito para sa mga walang sakit. Ang dami nakapaligid sa akin, mga walang sakit yun. Tayo dito, ito ay hospital. Kaya maraming, ang mga Christians, maraming criticism. Kasi lahat tayo may mga sakit. Lahat tayo may flaws. Lahat po tayo may sablay. Kaya tayo nasa simbahan, nakikinig ng gospel ni Kristo. Kasi kailangan natin si Kristo. May mga sakit tayo, hindi tayo healthy. Ang mga healthy, hindi kailangan niya ng doktor. Ang mga may sakit ang kailangan ng doktor. May sakit ka ba? Mas lalo na ako. So ngayon, for conclusion, ang sabi sa Luke 20, verse 24, chapter 14, in last verse, for I tell you, none of those men who were invited shall taste my banquet. Ito po ay sa pinaawaran. Every time na pinipits ang gospel, salamat ka, binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos. Yung mga nakaraan, hindi ka nag-acknowledge na invitation, binibigyan ka pa ng pagkakataon. Paano pag naubos na yung pagkakataon mo to accept gospel invitation? Yung sagpina, yung waran, hindi lang kulong ito. Ito ay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Maraming pwedeng maging dahilan ng Diyos para kunin ka. Kahit walang paliwanag ang siyensya at mga doktor, pwede kang kunin ng Diyos. Maraming nag-ipon, nag-invest ng security para sa sarili niya. Maraming bodyguards, matataas ang pader ng bahay, bako. Marami. Pero still, hindi pa rin sa security. It's a warning to the elite Israel and also those self-righteous who rejects the Messiah, that they will not be given a second chance.
Ang sabi, hindi sila makakatikim ng aking pista. Wala na second chance. It's not only about those Jews or Israel as a nation, but about also to all the people on their rejection unto Jesus. His gospel invitation, the only way for everyone's redemption from the wrath of God. Sabi ni Dwight Moody. It's not only about those Jews or Israel as a nation, but about also to all the people on their rejection unto Jesus, His gospel invitation, the only way for everyone's the redemption from the wrath of God. So ngayon, invitasyon po ito. Sabi ni Pablo, ngayon ang kaligtasan. Sabi rito, even Dwight Moody, God has nothing to say to the self-righteous unless you humble yourself before Him in the dust and confess before Him your iniquities and sins. The gate of heaven, which is open only for sinners saved by grace, must be shut against you forever. Ang sabi ni Dwight Moody, unless you humble yourself, unless you humble yourself. Pag hindi, the door will shut against you forever. So meron po tayong response team. Ito po ay nailikha ni Claire Cloninger noong 1942. Ito po ay title niya, Come to the Table of Mercy. It was composed originally by Claire Cloninger last 1942 at nireword ni Martin J. Nystrom 1956. Kasi sabi ni Nystrom kay Cloninger, i-rearrange na to, i-reword niya kasi gusto niya simple lang and non-wordy o yung mahaba. Simple lang gusto ni Nystrom. The idea was to produce something that worship leaders could use to accompany the different parts of the service and, in this case, to focus on the taking of communion. So, ibig sabihin, well-known ko na ginagamit sa pag-partake ng communion. And later, it was widely used for communion. So, ito po yung table of mercy. Come to the table of mercy. So, bago po natin awitin, tayo po munang magsara. Pakiyama, kami po ipatuloy papasalamat sa inyo sa araw na ito na ginagupin nyo na sa amin ay muli pang makakanggan na ibigay sa amin ang sa alupin. Tunay nga na sinabi niyo sa lumatipan na ang kamatayan ng mga kasalanan ay hindi niyo nais, hindi ang nais niyo ay makarating sila sa pagliligtas. Dulot ng buhay at kamatayan ng Panginoon na si Kristo. Kaya dalangin namin na bawat sa amin ay makarating sa inyong biyaya. At tunay na patuloy namin dinadalaman sa inyo na maabutan ng bawat sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito pang aming sampulangin sa takpa kay Jesus. Amen.